Kumusta? Para sa ating pag-uusap na yon, meron tayong mga materyales na sumisiyasat sa isang salita na, alam mo yun, parang pamilyar sa atin pero baka hindi natin lubos na nauunawaan. Vision. Oo. Agad nating naiisip, corporate slogan, di ba? Tama! O yung 5-year plan na nakasulat sa pader ng opisina. Pero base sa mga pinag-aaralan natin ngayon na ipinadala mo, ang vision pala ay mas malalim, mas personal, at mas espiritual. Eksakto. Ang misyon natin ngayon ay himayin yan. Titignan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng vision ayon sa mga source mo na malinaw na nakaugat sa isang theological na pananaw. Sige, Bakit ito critical hindi lang para sa mga namumuno, kundi para sa bawat isa sa atin sa mga araw-araw na desisyon? Susubukan nating intindihin kung paano ito nabubuhay at nagiging totoo. sige. Simulan na nating himayin yan. Ang unang malaking ideya na lumabas sa mga binasa ko ay ito. Ang vision daw ay hindi isang malayong pangarap. Yung parang paraan para takasan ng mga problema natin ngayon. Hindi raw. Sa halip, inilalarawan ito bilang isang lens. Isang salamin. Oo. Isang paraan ng pagtingin na nagbibigay linaw at direksyon sa bawat desisyon mo sa kasalukuyan. Oo, at ang pinagmula ng salitang yan, sobrang interesante. Binabanggit sa source ang aklat ng Proverbs, partikular na ang Proverbs 29.18. Oo. Ang salitang Hebreo para sa vision doon ay hazon. Hindi lang ito basta pananaw. Ang kahulugan nito ay divine disclosure. Divine disclosure. Isang pagpapahayag, isang bagay na ipinapakita sa iyo, hindi mo iniimbento. Sandali. Yan ang isang puntong talagang tumatak sa akin. So, hindi pala ito isang bagay na pinag-iisipan mo sa isang brainstorming session? Hindi. Yung tipong ano kaya ang magandang vision para sa sarili ko. Sinasabi ng source na ito ay isang bagay na tinatanggap, parang isang regalo o revelasyon. Ganun na nga, ang vision, sa kontekstong ito, ay yung kakayahang makita kung ano ang gustong ipagawa o ipabago ng Diyos sa gitna ng mga pangyayari. Okay. At dito pumapasok yung sinasabi mong hindi ito pagtakas sa realidad. Ang vision na mula sa hazon ay nagsisimula sa isang matapat at minsan masakit na pagtingin sa kung ano ang sira, kung ano ang mali, ano ang kulang sa mundo sa paligid mo. So teka, kung divine disclosure ito, akala ko ang kasunod noon ay isang magandang pangarap tungkol sa isang perpektong hinaharap. Pero ang sabi sa source, baliktad pala. Nagsisimula ito sa pagtingin sa kung ano ang sira. Grabe ha, di ko in-expect yun. Tumpak! Hindi pala ito yung positive thinking lang na huwag pansinin ng problema. Tumpak, hindi ito bulag na optimismo. Tinatawag ito ng isang source na sanctified sight, isang pinabanal na paningin. Sanctified sight. Ito yung kakayahang makita kung ano ang maaaring maging, habang matatag kang nakatayo sa kung ano ang kasalukuyang sitwasyon. Okay. Ito ang tulay sa pagitan ng iyong calling, yung pangkalahatang layunin mo, at ng impact o yung magiging resulta ng mga kilos mo. Kapag wala itong koneksyon sa Diyos, nagiging personal na ambisyon lang. Gets ko. Pero kapag magkaugnay ang calling at vision, doon nagiging konkretong aksyon ang pananampalataya. Kung ganoon pala kahalaga na ang vision ay isang bagay na tinatanggap at hindi iniimbento, ibig sabihin ba nito, kapag wala yon, parang nagiging reaksyon lang ng reaksyon tayo sa mga nangyayari? Oo. Yan yata yung tinutukoy sa source tungkol sa pagiging reactive. Oo. Kapag walang malinaw na vision, yan ang nangyayari. Nagiging reactive ka. Tumutugon ka lang sa kung ano ang pinaka-urgent, pinaka-maingay, Oh, o pinakamadaling gawin sa harap mo. Sabi nga sa isang source, para kang nasa isang state ng motion without direction. motion without direction. May ginagawa ka, pagod na pagod ka sa pagtatapos ng araw, pero kung titingnan mo, parang paikot-ikot ka lang at walang nararating. Naranasan ko na yan. Parang yung pakiramdam na buong araw kang nagre-reply sa emails at dumalo sa mga meeting, pagod ka, di ba? Pero pagdating ng Biyernes, tatanungin mo sarili mo,
Ano ba talaga ang natapos ko na mahalaga? Mm. Parang tumatakbo ka sa isang treadmill, pinapawisan ka, pero wala kang pinupuntahan. At dyan bumabalik yung bersikulo sa Proverbs 29:18, where there is no vision, hazon, the people perish. Pero kailangan nating linawin yung salitang perish. Okay, Ipinaliwanag ng source na ang Hebrew word para dyan ay para, na hindi nangangahulugan ng biglaang pagkawasak o pagsabog. hindi. Hindi, ang mas tumpak na kahulugan nito ay gradual unraveling. Gradual unraveling. Dahan-dahang pagkakawatak-watak. Parang isang sinulid na tahan-dahang nalalansag. Grabe ang bigat ng imahe na yan. Hindi isang biglaang trahedya, kundi isang tahimik na pagkupas. Tama. Isang unti-unting pagkawala ng kaayusan at layunin. Parang isang pundasyon na dahan-dahang nagkakaroon ng lamat hanggang sa bumigay na lang. At ang klasikong halimbawa na binigay sa source ay ang aklat ng Judges sa Biblia. Ang paulit-ulit na tema doon parang refrain ay, everyone did as they saw fit. Oo, nabasa ko yan. Walang isang hason, walang pangkalahatang direksyon. Ang resulta, isang walang katapusang cycle ng gulo, pagbagsak, pagsisisi, at pag-ulit muli. Dahan-dahang nalansag ang lipunan dahil walang nag-iisang pamantayan na gumagabay sa kanila. This raises an important question. And ito ay para sa iyo na nakikinig. Saang aspeto ng buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, sa personal na proyekto, ang pakiramdam mo ay may paggalaw, pero walang tunay na direksyon? Saan mo marahil nararamdaman niyang dahan-dahang paggalansag? Kung saan ang mga ginagawa mo araw-araw ay parang hindi na kumukonekta sa isang mas malaking layunin? That's a powerful question. Siguro para sa marami, yung pakiramdam na yan ay lumalabas sa trabaho. Araw-araw kang pumapasok, ginagawa mo yung checklist mo, Oy, pero hindi mo na alam kung konektado pa ba yung ginagawa mo sa talagang gusto mong mangyari o sa misyon ng kumpanya. Which brings us to a fantastic example in the sources, isang masterclass sa vision, ang kwento ni Nehemia. oo, pag-usapan natin yan. Dahil kung ang problema ay ang pagkakawatak-watak, si Nehemia ang nagpakita kung paano buuin muli ang isang bagay na sira. Tama. At ang tanong, paano nagsimula ang vision niya na itayong muli ang mga pader ng Jerusalem? Hindi ito nagsimula sa isang strategic planning session o sa isang budget proposal, no. What's fascinating here is that his vision began with a burden, isang kabigatan sa puso. Isang burden. Hindi ito nagsimula sa isang magandang ideya, kundi sa isang masamang balita. Nang marinig niya ang ulat tungkol sa sirang pader at sa kahihiyan ng mga kababayan niya, ang una niyang reaksyon ay hindi pagpaplano. Ano yung reaksyon niya? Ang reaksyon niya ay pag-iyak, pag-aayuno at pananalangin. Doon ipinanganak ang vision, sa isang banal na pagkabalisa para sa kalagayan ng iba. Pero hindi ba't delikado yan? Paano mo malalaman kung banal na pagkadismaya ba yan o simpleng reklamo lang? What separates a true vision-driven burden from just being cynical? Ang daming taong nakakakita ng problema at nagrereklamo. Magandang tanong yan. Siguro ang pagkakaiba ay nasa kasunod na kilos. Okay. Ang reklamo ay nagtatapos sa salita. Ang burden na may kasamang vision ay humahantong sa panalangin at pagkilos. Si Nehemia, hindi lang siya nagalit o nalungkot. Dinala niya ang bigat na yon sa Diyos. At pagkatapos, kumilos siya. Gets ko. Ang vision na galing sa Diyos ay madalas nagsisimula sa isang banal na pagkadismaya na sinusundan ng isang determinasyon na maging bahagi ng solusyon.
At ang mga sumunod niyang kilos ay talagang ginabayan ng vision na iyon. Hindi siya basta-basta nag-anunsyo ng plano pagdating niya sa Jerusalem. Hindi. Ayon sa source, ang ginawa niya ay palihim niyang ininspeksyon ang mga pader. Sinuri niya muna ang realidad, ang tindi ng problema, bago pa man siya magsalita sa iba. Ipinapakita nito na ang tunay na vision ay hindi bulag. Ito ay may matalas na pagtingin sa katotohanan. At dito natin makikita yung perpektong ugnayan ng vision at strategy. Ang vision ni Nehemia ay ang bakit, ibalik ang dignidad, seguridad at pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos. Yun ang malaking larawan. Yun ang why. Ang strategy niya ay ang paano, ang detalyadong plano kung paano ito gagawin. Inorganisa niya ang mga pamilya para magtayo ng kanya-kanyang bahagi ng pader. Naglagay siya ng mga armadong bantay para protektahan ang mga manggagawa laban sa mga kaaway. Ang vision niya ang nagbigay sa kanya ng tibay ng loob para harapin ang oposisyon. Ang ganda ng pagkakasabi sa source, sabi, kung puro vision ka lang daw pero walang strateya, maiinis ka lang sa kawalan ng progreso. Frustration. Pero kung puro ka naman strategia at walang vision, mapapagod ka lang sa wala. Parang yung motion without direction ulit. Kailangan talaga ang dalawa. Eksakto. Kailangan mo ang bakit para magkaroon ng kahulugan ang paano at kailangan mo ng paano para maging totoo ang bakit. Okay, so kung pagtatagpi-tagpiin natin lahat ng ito, para sa'yo na nakikinig, paano mo ito magagamit sa sarili mong sitwasyon? Malinaw sa mga materyales na hindi lang ito para sa mga Nehemias o sa mga CEO. Paano ito nagiging practical? Isang mahalagang konsepto na binanggit ay ang present assignment o ang tungkulin mo ngayon. Present assignment? Minsan kasi, iniisip natin na ang vision ay para lang sa malaking bagay sa hinaharap at yung ginagawa natin ngayon ay hadlang lang. Pero sabi sa source, ang vision ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa ginagawa mo ngayon. Ang bawat maliit at tapat na kilos, paghanda ng report, pag-alaga sa pamilya, ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano kapag ginagabayan ng vision. Tinitingnan mo ang kasalukuyang tungkulin hindi bilang hadlang, kundi bilang paghanda. Parang pundasyon. May binanggit ding isang framework, yung VIV, Vision, Impact, and Values. Dapat daw magkakatugma yung tatlong to. Oo. Gawin nating halimbawa si Nehemia para mas malinaw. Ang vision niya ay ang muling pagtatayo ng pader. Ano yung impact na gusto niyang makita? At paano ipinakita ng mga kilos niya yung values niya? Magandang paghimayan. Ang impact na gusto ni Nehemyas ay hindi lang isang pisikal na pader. Ang gusto niya ay maibalik ang seguridad, dignidad, at sama-samang pagsamba ng mga tao. Okay. So yun yung measurable change. Oo, yan ang nasusukat na pagbabago sa buhay ng mga tao. Pagdating naman sa values, kitang-kita yan sa paraan ng pamumuno niya. Pinahalagahan niya ang pagkakaisa, bawat pamilya may bahagi. Tama. Katapangan, hindi nagpatinag sa kaaway. At integridad, pinagalitan niya ang mga opisyal na nagsasamantala sa mahihirap. Hindi niya isinakripisyo ang mga prinsipyo niya para lang matapos ang proyekto. So dapat magkakaugnay yung tatlo. Hindi pwedeng may vision ka nga, pero hindi naman malinaw kung ano ang gusto mong baguhin. Tama. O di kaya yung paraan mo ng pag-abot dito ay sumasalungat sa mga pinaniniwalaan mo. At pagdating sa pagbabahagi nito sa iba, may isang napakagandang punto ang source. Ano yon? Tunay na vision ay hindi naguutos. Nagaanyaya ito sa iba na maging bahagi ng isang kwentong mas malaki kesa sa kanila. Wow! Hindi ito pamimilit. Ito ay pag-aalok ng pagkakataon na makasama sa isang makabuluhang gawain. At para mapanatili ang vision na iyon, kailangan ng komunidad, di ba? Hindi ito kayang buhatin ng isang tao lang. Imposible. Sabi sa mga binasa natin, kailangan mo ng mga tagapagpaayo, ng mga kasama, at maging ng mga kritiko para mapanatiling matatag ang direksyon. Ang layunin ay hindi magtayo ng monumento para sa sarili, kundi isang kilusan na magpapatuloy kahit wala ka na. Dito pumapasok yung ideya ng legacy over impression. Ang impression ay tungkol sa kung ano ang tingin sa'yo ng mga tao na yun. Okay. Ang legacy ay tungkol sa kung ano ang magpapatuloy pagkatapos mo. Ang isang leader na may tunay na vision ay naghahanda na ng mga susunod sa kanya.
Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang nagawa mo, kundi sa kung ano ang nagpapatuloy matapos ang iyong panahon. So, parang ang vision ni Nehemiah ay nagpatuloy dahil naibalik niya hindi lang ang pader, kundi ang puso ng mga tao sa Diyos. Eksakto. Yun ang tunay na legacy. Okay, so kung lalagumin natin ang lahat ng napag-usapan, malinaw na ang vision, base sa mga source na ito, ay hindi lang isang slogan sa pader. Ito ay isang lente mula sa Diyos na nagbibigay linaw sa ating mga desisyon. Tama. Nakita natin kay Nehemiah na nagsisimula ito sa isang bigat sa puso, sinusuri ang realidad at naisa sa katuparan sa pamamagitan ng matalinong stratehiya at komunidad. At kung may isang huling ideya na iiwan sa iyo ang mga materyales na ito, marahil ito yun. Ang vision daw ay obedience in advance. Obedience in advance. Ito ay pagkilos ayon sa ipinapakita sa iyo, kahit hindi pa ganap na malinaw ang bawat hakbang o kumpleto ang lahat ng kailangan mo. Ito ay isang uri ng pagsunod na may kasamang pagtitiwala. Parang si Abraham na inutusan na umalis sa kanyang bayan nang hindi alam ang eksaktong patutunguhan pero nagtiwala siya sa pangako. Ganun na nga. Kumilos siya base sa vision na ipinakita sa kanya kahit kulang pa ang mapa. Ganoon na nga, ang vision ay nagbibigay sa iyo ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. At sa susunod, at sa susunod. Hindi kailangang makita mo ang dulo ng daan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa direksyon. Kaya, ito ang dalawang tanong na maaari mong pagnilayan habang tinatapos natin ang usapang ito. Una, ano ba ang hason o vision na gumagabay sa mga desisyon mo sa kasalukuyan? Malinaw mo man itong nasasabi o nararamdaman mo lang bilang isang kabigatan sa puso? At ikalawa, tinutupad mo ba ng may katapatan ang present assignment mo, ang tungkuling na ibinigay sa iyo para sa araw na ito, bilang paghahanda para sa mas malaking kwentong yon?